Sikat na mula noon pa ang pasyalan sa Rizal na hinulugang taktak. Pero sa mga nagdaang taon, tila napabayaan ang national park na ito. Kamusta na nga ba ang lagay ng hinulugang taktak sa ngayon? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Minsang nauwi sa kalunos-lunos na kalagayan ng hinulugang taktak, umaalingasaw ang amoy, punong-puno ng basura at lubos na napabayaan ng kapaligiran. Yan ay kahit na itinuring itong national park at protected area. Ayon sa mga opisyal, umabot sa puntong truck-truck ng basura ang nakokolekta rito araw-araw. Kaya taong 2013, sinimula ng rehabilitasyon sa hinulugang taktak. Isa sa mga unang ginawa ay ang relocation ng mga informal settlers. Hinigpitan din ang patakaran sa mga bumibisita sa ilog at talon. Bawal mag-iwan ng basura at may multa kung lalabag. Kung mapapansin mo, ang hinulugang taktak, wala ho kaming basurahan. So meaning, kapag magdala ng basura, yan po ay pag iniwan doon, may penalty po tayo na pinatutupad. Isa pa sa mga mahahalagang hakbang na ginawa ay ang pagpapatayo ng water treatment facility sa ibabaw ng talon. Layunin nitong linisin ng tubig at maibsan ang masangsang na amoy. Hopefully this year, matatapos ito, and that's the time na lahat ng water na dadaan sa river ay i-treat ng STP natin. So kasama sa treatment doon, syempre po ipang-eliminate ng amoy. Hindi lang kalinisan ang binigyang pansin. Pinaganda rin ang buong park para mas maengganyo ang mga bibisita. Samot-saring nature activities gaya ng spiderweb, wall climbing at swimming area ang binuksan sa publiko. At ang pinakamaganda, libre ang lahat ng ito. Parang macroeconomics ito ang tinitingnan natin. Kasi the more na maraming bisita, the more na maraming kakain sa ating mga fast foods. Mas okay na dapat talaga linisan to lagi. Kasi para lahat, maraming tao pupunta. Isang patunay raw ang hinulugang taktak na kayang pagandahin muli ang isang lugar basta magtulong-tulong sa rehabilitasyon nito. At syempre, kailangan din ng disiplina, lalo sa mga susunod pang bibisita. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.